beloved Boss Mike Cervera. At nakakahiya. Ganyan inilarawan ng Makabayan Block sa Kamara ang kumakalat na resolusyon sa Senado na nagbabasura sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Grabe, mga kababayan, no? Garapal talaga yan. Ha? Ulitin ko, ang may gawa niyan, si Bato lang. Oh, di ba? Si Bato ang nagpasimuno niyan. Alam niyo naman yung mga yan. Ngayon, mga kababayan, nakakahiya ba o nakaka-proud? Dapat DDS sumagot niyan. Nakakahiya ba o nakaka-proud? Itong hinalal ninyong kalbong senador. Sige nga. Oh, ngayon, nyo sabihin kung tama ba yung pagkakaboto nyo sa isang kalbo. Oh, di ba? O, tuloy. Nakakahiya daw eh. Oh. Samantala, garapal at nakakahiya. Ganyan inilarawan ng Makabayan Block sa Kamara ang kumakalat na resolusyon sa Senado na nagbabasura sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Anila, dapat nang kumilos ang Senado dahil bahagi ito ng kanilang constitutional duty. May report si Brigada Haji Camino. Ibrigada mo! Hindi raw papayagan ng Makabayan Block sa Kamara na manaig ang pinalulutang na resolusyon sa Senado na layong ibasura ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Inalmahan ng ilang mga kongresista ang lumabas na resolusyon na nagsasaad umano ng de facto dismissal sa paglilitis kay VP Sara. Sabi ni House Assistant Minority Leader Arlene Brosas, masyado ng garapal kung gagawin ito ng Senado dahil ang maingay na panawagan mula sa academicians at church workers ay litisin na si Duterte. Correct. Tila pag-shortcut anya ang diskarteng ito na dadaanin sa numero kahit na iba ang nakapaloob sa konstitusyon. Correct. Senado pa man din kayo. Kayo yung tatakbuhan ng mga tao kapag may mga ganitong kaso. Ano na lang ang magiging record ninyo pagkatapos nito kung hindi kayo susunod sa saligang batas natin na nagsasabi na immediately, agad-agad, mag-convene na at magkaroon ng impeachment trial. Correct. Bakit nga ba? Kasi nagpapataas ang nag-aantay pa siguro ng offer yung mga senador nyo. Ha? Nag-aantay pa ng offer. Oh. Kaya inumpisahan ni Bato na ipatigil ang impeachment trial ni Buday. Kasi baka may offer na sila. Ha? Kanino kaya galing? Kay Duterte ba? Ha? Malaki ba ang offer ng kabila? O hinihintay naman nila yung offer ni Pangulong Bongbong. Hindi mag-o-offer si Pangulong Bongbong. Tandaan nyo yan. Unang-una, wala siyang pakialam. Ma-impeach o hindi, walang pakialam si Pangulo dyan. Bakit? Ang katwiran ni Pangulong Bongbong, ma-impeach man yan o hindi, siya pa rin ang Pangulo. At tandaan nyo mga kababayan, kayong mga senador, kayong mga politiko, gagantihan kayo ng mga tao. Di ba mga kababayan ko? Ha? Gagantihan kayo ng mga tao. Kapag hindi nyo tinuloy yan, at alam nyo naman na gusto ng mga Pilipino malaman ang katotohanan, kahit na mga DDS pa yan. Pag hindi kayo naging tama sa mga desisyon nyo, ang taong bayan ang magdidesisyon para sa inyo. To, kininayo. Ha? Tuloy. Samantalang na-comply na ng House of Representatives ang lahat ng pangangailangan para ma-fulfill na magkaroon ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Si Aling Buday ko si Aling Buday yon mga kababayan. Tuloy. Paano niya ipapaliwanag sa bayan yung 120 Si Papa naman gaya-gaya. Oo, huwag na kayong gumaya sa pauso namin. Gawa kayo ng iba. Tama na yung bangag, di ba? Ngayon, hindi nyo kinaya. Weak leader ba? Bakit hindi nyo napababa? 3 years na lang kamo. Tanggap nyo na ba? Tanggap nyo na ba na hindi nyo maaagaw ang posisyon niya? At eto pa ang masakit sa inyo, mga tatanga-tanga. Ha? Yung poon ninyo na nagsabi na weak leader, ayun, nakakulong na. Mukhang hindi na makakawala ng buhay pa. Iuuwi nyo yan.
na naka-freezer yan. Pero kung gusto nyo na makatipid kayo, ipasunog nyo na yan. Tapos iuwi nyo ng abuyan. Diba? Tapos maganda na yung Ilog Pasig. Doon nyo isaboy yan. Diba? Sumama na siya sa mga pinatay niya na itinapon niya sa Ilog Pasig na yan. Sama-sama na sila. Budoy pa? Wala! Kapag kabobo talaga, ang gagawin niyan, kokopya. Tuloy. Walang walang mga sariling pag-iisip ba? Diba? Kapag kabobo, mangungopya na lang Hindi nga namin kinokopya yung bangag ninyo Yung mga ngiwi-ngiwi ninyo, inyo yan. Anong klaseng banat yon? Pangbobo lang. Di ba? Yung buday, alam na alam mo talaga, Buday na buday si Aling Buday. Talay. Sara Duterte. Paano niya ipapaliwanag sa bayan yung 125 million na nilustay ng 11 days? Kita nyo? Si Aling Buday lumustay ng 125 million sa loob ng 11 araw. Ayaw nyo bang malaman ng katotohanan? Siyempre ganun talaga. Kapag katanga, kahit niloloko ka na, ayaw mong malaman dahil ayaw nyong masaktan ng katotohanan. Di mo ba? Ganun ang mga DDS Ayaw na nilang malaman ng katotohanan sapagkat ayaw nilang masaktan. Dahil pag nalaman nila ang katotohanan, mas masakit pa yan sa pag-iwan sa kanila ng jowa nila. Diyos ko pa! Tuloy. Pag-aaralan na rin umano nila ang mga susunod na hakbang kabilang na ang paghikayat na makiisa sa mga kilos protesta sa daan. Siguro magkakaroon muna kami ng pag-aaral kung paano ang mga susunod na usapin dyan. Kasi sa totoo lang po, yung mga broad formations ngayon, nagre-react talaga yung mga church workers, yung mga academicians, yung mga legal people, yung mga talagang gustong matuloy itong impeachment trial na ito. At yun po yung aming pupulungin, the broadest formation na yun, para magkaroon ng mga sunod-sunod na action. Remember, yung mamamayan po ang supreme. Di ba? Tayo ang supreme. Hindi po yung mga politiko. Correct! Idinagdag Tandaan nyo mga kababayan, tama ho yun at sang-ayon ako. Tayo ho ang mas mataas sa kanila. Tandaan nyo. Kaya lang may ilan talagang binababa yung sarili. Dahil sa mga kababayan, yung bayad ba sa tuwing eleksyon sa kanila. Tandaan nyo, wala kayong ipagmamalaki kung nakatanggap naman kayo ng bayad, Bato-bato sa langit, ang tamaan, huwag magagalit, pero totoo yung sasabihin ko. Wala kayong karapatang magmalaki sa mga politikong ito kung nakatanggap naman kayo ng bayad nung binoto nyo. Di ba? Buti na lang ako. Umiwas ako sa tukso. Bakit? Wala ako nung eleksyon, no? Di ba? Wala ako nung eleksyon. Nasaan ako? Nasa malayo. Nagkita kami ni Sally Garcia. Nilibre ako ng steak doon sa Milan. Di po ba, mga kababayan ko? Kapag kayo tumanggap ng bayad, mga kababayan, wala na kayong maipagmamalaki sa mga politikong yan. Kaya kami, ako, at iba pa, o kayo, kasama na mga hindi tumanggap, pwede nating mga mga tulig sa intong mga inang-inang yan. Lalong-lalo na, si Kalbo, tao lang, kalbo pa. Tuloy. naman ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel na nakakahiya ang ginagawa ng Senado. Para kay Manuel, dapat na i-review ng mga senador ang kanilang tungkulin dahil malinaw na kailangan talakayin ang articles of impeachment. With all due respect, we Yun naman pala. Sige, tuloy. remind all senators na bahagi ng pag-take nila ng posisyon ay yung pagtakol ng kahit anong articles of impeachment na lalanding sa kanila. In the first place, kung hindi pala sila handa kasi mas gusto nilang i-prioritize yung political convenience or accommodation,
Eh di, in the first place, ba't nila kinuha yung posisyon? Ba't sila tumakbo? Ba't sila umupo? Sobrang nakakahiya. Kayo naman, parang hindi nyo naman alam din eh. Bakit sila tumakbo? Bakit sila kinuha yung posisyon? Kasi may pera eh. Di po ba mga kababayan? May pera eh. Ulitin ko mga kababayan, tanong ko sa inyo, sino ang politiko? Sino ang politiko na magbibigay ng sarili niyang kayamanan sa mga tao? Meron. Baka si Pangulo. Bakit? Kita nyo naman yung ginagawa nito. Nagmahala ng presyo ng bigas sa buong mundo. Ang sabi nga kahapon, ang bigas sa kanila, meron ng umaabot ng 200 isang kilo. Sa ating mga kababayan, pinapalaganap ang 20 pesos hanggang matapos ang kanyang termino. Kaya tandaan nyo, kapag nawala na si Pangulo, wala na kayong 20 pesos na bigas. Ako'y nagtataka Eto, tingin ko, pinapalabas lang na inaabunuhan ng gobyerno. Tila ba parang tatay niya? Sa dami ng proyekto ng tatay niya, hindi na maipaliwanag kung saan nanggaling ang kwarta. Mas malaki pa ang halaga ng mga proyekto na pinagawa ni Ferdinand Marcos Sr. kaysa sa budget niya. Saan galing ang kwarta? Yan ang nakakapagtaka. Hindi kaya ginagawa na ni Manong Bongbong ko yung ganong estilo ng tatay niya? Hindi kaya naglalabas na ng sarili niyang kwarta? Yung minana niya sa kanyang ama? Hindi kaya nag-aabono na ang ating mahal na presidente para sa mga naghahanap ng 20 pesos na bigas? Hindi kaya ganon, mga kababayan? Hindi kaya? Ako'y nagtatanong lang. Pero kung magkaganon man, siguro, mga kababayan, kailangan na nating ipagawa ng rebulto yan. Hindi ho si Digong na mamamatay tao at magnanakaw. Kung meron mang, mayroong dapat bigyan ng karangalan si Pangulong Bongbong Marcos lang. Pagawa natin ng rebulto, mga kababayan. Saan nakaharap? Saan nakaharap? Sa Mindanao. Oo. Bakit sa Mindanao? Kasi mas maraming naghahanap ng 20 pesos dun eh. Tuloy. Their part. In the heart of change. Yan, mga kababayan. Our beloved Boss Mike Cervera.